5, 4, 3, 2, 1. Ito pong month ng June, we begin to focus on the area of supernatural living. Last week, we discussed about the supernatural faith, no? And today, I decided to share about supernatural dream. How many among you meron kang dreams ngayon? Taas yung kamay. In fact, every one of you carry a dream in your life. Kaya lang iba-iba po. If I would ask, ano condition ng dream mo? Yung iba sa inyo, naghihingalo ang pangarap. Yung iba sa atin, nilibing na ang pangarap. Some of us probably dream is still alive. Alam niyo po, ang bawat tao, daily, kailangan mo ng motivation, kailangan mo ng encouragement so that you would fulfill those God-given dreams. Alam niyo ito po, yung hapon pong ito, not everybody is here excited to fulfill their dreams. Pero you know what? Itong gathering na to, yung hapong ito, sabi mo sa katabi mo, special to para sa iyo. Sino po naniniwala sa hapon pong ito, tutulungan tayo ng banal na Espiritu ng ating Panginoon para yung mga God-given dreams na yon manumbalik sa ating mga puso at Espiritu at doon magnasa muli tayong maganap ang God-given dreams na yon. Amen? Naniniwala po ako sa hapon pong ito, either you will recover your dream and you will be so excited to fulfill your dream. Taas yung kamay ng mga may pangarap sa Panginoon. Taas yung kamay. Hallelujah. Lord, sa umagang ito o sa hapong ito, as we raise up our hands, we still dream, Lord, we still believe that the God of heaven, who knows the purpose of our life, will continue to help us to accomplish and fulfill those dreams. Today, Lord God, I ask for your Holy Spirit to guide and lead us and understand those truths, Lord, that you are about to reveal among us. May this change our life and outlook so that the God-given dream will be supernaturally fulfilled in your name. Salamat, Ama. Guide us. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Makakaupo tayo lahat. Sa hapong ito, I will be sharing about
conquering your dreams. Okay? Ang subject matter natin ngayon, ang ipipreach ko po sa inyo, will eventually help you to conquer your dream. Every time na nakakadinig ako ng dream, lagi kong naaalala si Joseph the Dreamer. Sino sa inyo kilala si Joseph the Dreamer? Taas yung kamay, yung kilala mo siya. Nasa Bible po yan. In fact, basahin natin ito sa Genesis chapter 37. Okay? Starting from verse 5. Basahin po natin. Sabi po ng Bible, Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. And he said to them, listen to this dream I had. We are binding sheaves of grain out in the field, when suddenly my sheep rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it. Verse 8. His brothers said to him, do you intend to reign and to rule over us? Will you actually rule us? And they hated him all the more because of his dream and what he has said. Balikan natin sandali yung verse 5 para maunawaan nyo po yung nature ng dream, para makita nyo po kung ano ang ginagawa nito. Alam nyo po, binanggit ko kanina, araw-araw dapat ang Christian may maintenance. Ano yung maintenance na yon? Maintenance yung supernatural faith. You know, every day, before you can fulfill your dream, I encourage you, you have to motivate yourself daily. You have to encourage yourself daily, or go to the place where you are motivated to fulfill your dream. Kasi po, whether you like it or not, merong talagang maintenance tong dream, yung pag nagko-conquer ka ng dream eh. Kasi po, maraming mga pangarap. Alam niyo ba, majority of human being today fail to accomplish the God-given dream because alam nyo, along the way, bumibigay po tayo. Most of us give up too soon. Most of us surrender our dream. Now, when we look at our dream, it was lay wasted. Wasak na wasak po. But that's not the plan of God. Ito po yung example ng isang dreamer and then makakaranas ng opposition. Tingnan nyo to ha. Now, bago ako magpatuloy, gusto ko sabihin sa inyo, ang bawat dream may katapat na opposition. Makinig kayo mabuti. Huwag mong sabihin sa akin na may pangarap ka na galing sa Diyos tapos libre. Hindi totoo yan. Joseph the dreamer is a great dreamer. And if you look at that passage, balikan natin yung verse 5. Iparada mo lang muna. Huwag mo alisin yan ha. Okay. Sabi ng Bible, Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. Grabe. Kapatid mo nangarap, galit sila. Alam niyo kung bakit? Para pakita sa atin ng Panginoon na ang nangangarap will be constantly attacked. Let me repeat that. Anybody who will begin to dream will be constantly attacked. Unless you are willing to keep your dream alive, unless you want your dream to exist continually, you need to be strong, courageous, and highly motivated, releasing your supernatural faith. Because when you have faith, when you are encouraged and motivated, you will recover on this conflict. I will repeat again, majority of human beings, they have dreams that never become reality because when people hated them, they easily give up. Their character begin to crack under pressure. They give up in the middle of the fight. But this is a story about a man, Joseph the dreamer. He can teach us how to overcome and to keep moving forward in the middle of struggles, in the middle of difficulties and crises, so that we can make this dream come true. Tingnan niyo po ang Bible verses na yan. Okay? Ang matututunan niyo po dyan po, napansin ko, ang isang dreamer,
ay madalas ma-misunderstood ng maraming mga tao. When God gave Joseph a dream, sinabi ni Lord, I will show you what will be your future. I will show you what will become the outcome of your life at the end. Joseph, you will become a ruler. Si Joseph natuwa. Your parents and your brothers will bow down before you because you're gonna be a great ruler. Thank you, Lord. Tuwan-tuwa siya. Kaya lang po mga kapatid, na misunderstood ng kapatid. Sabi po ng Bible, they hated him. They begin to reprimand Joseph. Don't have such dream. Huwag ka magaganyan. Ano pinagsasabi mo? Alam mo yung sinasabi mo, that is humanly impossible. Hindi kami yuyuko sa'yo. And because of that, Joseph, remember this, started to receive and confronted by opposition. Imagine niyo mga kapatid, while God is showing Joseph the future blessing that was waiting for him, immediately, the enemy quickly mobilized his army, even his best soldiers, in the form of his brothers, so that the dream that God has given to Joseph will never become possible. Matindi demonyo. Ha? Manda ka. Taas yung may dream, taas yung kamay. Dineclare mo yan, boom, enemy will quickly mobilize his best soldiers to prevent you from by any possible means to keep that God's dream from being fulfilled. Yan, kaya ganyan, marami na mawawala na dream. Kaya nga po kayo narito sa hapong ito, ituturo ko sa inyo. Sino excited matutunan? Yung kapag gumawa si Satan, nag-mobilize ng army, ataking ka, at least alam mo gagawin mo. Sino gustong matutunan? Teka muna, yung dreams ba na binigay siya niyo, karapat dapat mo pang ipaglaban yan. Ha? Yung iba kasi, sabi ni Lord, ito gagawin ko sa'yo. Teka muna, alam niyo ba ang dream? Dream is the language of the Spirit. It is the whisper of the Spirit in your heart, in your mind. Ganito yan para mas maunawaan niyo ako. Ang pangarap, yung dream, para bang nakaupo ka lang sa bintana, nakita mo yung halamanan, tapos makikita mo to pag i-video mo, lagyan mo ng CCTV. Walang kausap, wala siyang kausap, walang katabi. Pero biglang kang umingiti. Alam mo ba't ka gumaganon? Your spirit is communicating because the Spirit of God is delivering the dreams in your heart. Nasubukan nyo na ba naglalakad ka lang? Bigla kang napapangiti? Kasi your mind may nangyayari. Nasubukan naman ako po ka sa jeep o sa LRT o sa bus. Binibisit ka ng Holy Spirit and then suddenly may nakikita kang picture. You know, that's the language of the Holy Spirit. That's the language of the Spirit spoken to you. Tayo tawag natin doon, dream. And I want to tell you, dream is the language of the Holy Spirit. Pag si Lord nagsalita sa'yo, nagkikreate, nagpo-produce ng dream sa mind mo. You know why? God communicate through dreams and visions. Pag Kristiyano ka, pag naging Christian ka, na born again ang spirit mo, your spirit begin to open to those divine communication. Ang tao kasi spirit yan Ang Diyos is spirit Ang tao hindi itong physical body. Man is composed, soul, body, and spirit. Ang spirit po, ito po yung main man. Hindi po itong physical body na to. Soul is your emotion. Soul is your mind. Soul is your will. Nagpapunction yung will, emotions, tsaka yung tinatawag po nating feelings. Nandun po yun. Pero mga kapatid, ang body, senses, nararamdaman yan. Ang nakikipag-usap sa Diyos, yung spirit mo. Meaning to say, pag nakaupo ka sa jeep, dahil na born again ka,
Kahit nakaupo ka sa jeep, your spirit want to communicate to God. Nagko-connect siya sa Panginoon yung spirit mo. Magtataka ka, suddenly may naiisip kang, uy, ang ganda ng bahay. Nadaan ka lang, uy, ang ganda ng bahay. Pak, biglang may magugulo. Uy, may nakikita kang, bigla ka magsasalita. Gusto ko niyan, ang ganda ng bahay. Sino nakaranas nun? Minsan po, gamit ko po yung isa kong magandang kotse. Sabi ko kay Rex, tignan mo yung mga tao. Pag dumadaan ang kotse natin, nakangiti. Yung mga nakangiti, nangangarap yan. So paparada po yung kotse ko dun sa stoplight. Yung mga tao, wow, ang ganda. Ano ho yun? Yung kotse yung maganda. Okay? Pag nakita nyo, magagandahan talaga kayo. Pag tumigil ako, sasabihin na Rex, Pastor, tignan mo yung mga tao nakatingin. Lahat siya, wow, ang ganda. Sabi ko sa kanya, yung lahat ng nagsasalita na yan, kinakausap ng Espiritu yan, nangangarap yan. Sinasabi ng Panginoon, pwede kang magkaroon ng ganyan. Mangarap ka din. Amen? Sino sa inyo nagagandahan sa kotse? Sabi nung iba, huwag kang makamundo. Language of the Spirit. Pinapangarap ka ng Diyos. Pinagdidream ka ng Diyos. Sino sa inyo nagpunta sa isang lugar, nakita mo maganda, wow, ang ganda ng bahay. Oh, ano na nangyayari sa'yo? Di ba sabi mo ganito? Gusto ko rin na magkaroon ng ganyang bahay. Nakaranas na kang ganon? Ha? Nanonood ka ng TV, wow, ang ganda ng bahay nyo na. Sa dili, sabi mo, pag ako nagpatayo ng bahay, ganyan din ang gagawin ko. Ako, nagre-respond ka. Kasi the language of the Spirit, nag-speak siya ng dream sa heart mo. Kaya lahat kayo, napansin nyo, kung re-review nyo ngayon, sino naniniwala, ang puso mo ay punong-puno ng pangarap. Come on. Amen? Yan ang totoo niyan. Merong dream sa heart mo. Yan po, open kasi ang spirit mo kapag na-born again ka, naging Christian ka na. Pero pag ang puso mo, punong-puno ng kasalanan, hindi makakaresponde sa Diyos yan. Kasi ang kasalanan ang hadlang para kaya nga ang kasalanan, enemy yan, di ka kampe. Pag namumuhay ka sa kasalanan, sin separated us from God. And because we are separated from God, the language of spirit cannot penetrate in your heart unless mag-repent ka ng kasalanan at mabalik ang relationship sa'yo. Yan ang prinsipyo ng Bible. Taas mo na yung kamay naman, totoong naging Kristiyano, taas yung kamay. Ayan. Pag Kristiyano ka na, purihin ang Diyos. Si Lord na-access yung spirit mo at yung spirit niya nag-i-speak sa'yo. Kaya normal na sa Kristiyano, nakakakita ng picture, nangangarap. Amen? Sino sa inyo nagpipicture taking yung inyong spirit? Subukan mo pumunta sa mall. Ikaw lang mag-isa, wala kang kausap. Pag nakakita ka ng maganda sapatos, ano nararamdaman mo? Bigla ka napapangiti. Sabi mo sa sarili mo, bagay sa akin to. Kaya lang ang mahal. Pero suddenly sabi mo, bibiling ko yan. Why? Because alam nyo, huwag nyo kakalimutan to. Yung drug lord, gambling lord, at saka yung smuggling lord, pag dumaan sa mall yan, bili natin yan. Bili na. Ganyan, mayayaman yung mga yun eh. Pero lahat yun, magnanakaw yun. Sino rito yung anak ng Diyos? Ha? Hindi ka naman magnanakaw eh, di ba? Ha? Iba kasi yung sa smuggling lord, drug lord, at saka gambling lord. Iba yung praise the Lord, iba yon. Sa taas yung kamay ng mga praise the Lord. Palagyan nyo yung magaganda sapatos sa kanila lang. At tayo mga praise the Lord, wala. Hindi. Pwede kayong mangarap ng maganda. Huwag kayong matatakot. Hindi totoo yun sinasabi ng mga tao. Alam mo, pag poor ka, pure ka. Kaya yung mga Kristiyanong araw, dapat ang Kristiyano mukhang kawawa para holy. Di ba ganyan? Dapat ang mga Kristiyano kawawang-kawawa, yung naglalaway na, pulit-pulit na, talagang napakatindi ng kanilang self-denial. Hindi na kumakain, payat na, bulok-bulok na mga damit. Talagang grabe ang kanilang commitment kay Lord. Naku po, hindi totoo yun. Hindi totoo.
Si Solomon, ang anak ng Diyos, ang pinakamayaman noong unang panahon. Amen. Ang pinakamatalino, si Solomon. Ang pinakamayaman, nagbabasa ng Bible. Nagbabasa ka ba ng Bible? Naniniwala ka ba sa Bible? Ba't gusto mo pulubi ka? Si Abraham, mayaman na mayaman. Bakit? Mga anak ng Diyos Minsan kasi yung mindset natin, kaya di tayo nangangarap ng malaki, naging biktima tayo ng mga Spanish. Sabi ng mga Spanish nang punta dito, pag naging Kristiyano ka, nung araw Katoliko tawag nila, dapat wala kayong lupa, kami lang. Kaya nangyari po, lahat ng mga Katoliko, lalaki ng lupain ng simbahan. Di nyo ba napansin ang Catholic Church? Sa prime lugar. Kasi ang teaching nila, pag Catholics ka, dapat lahat ng lupa sa Catholic Church. Ngayon, yung mga tao, yung mga mamamayan, yung mga Indio na Pilipino, kayo tagapaglingkod doon sa mga Spanish friars. Naintindihan nyo ko. Tapos yung kanilang mga anak, yan, yung mga sila Ayala, Kuhuang, yung mga apelyido, Spanish. Yun ang mga milyonaryo dito. Napaniwala tayo na dahil ordinaryo lang tayo, ang mayayaman lang, yung mga taga-simbahan. So sila lahat ang Tayong mga Kristiyanong taga-simbahan, hindi natin makita na tayo din ay pwedeng pagpalain ng Diyos. Sino rito nakikita mo dapat lang na magkaroon ka sariling bahay? Huwag na natin pag-usapan ng mansyon. Yung 3-bedroom lang, walang swimming pool, tama lang. Sino sa inyo niwala, karapat dapat ang bawat mamamayang Pilipino? Diba? Tama? Huwag na natin pag-usapan ng BMW. Huwag na natin pag-usapan yung mga Mercedes-Benz. Dapat ba magkaroon ka rin ng sasakyan? Sabihin natin Toyota Vios na lang. Sige, yun na lang. Yun ang pinakamura sa ngayon, so pare. No? Masama ba yun? Bakit natin dinideprive? Kasi nga, nadaya tayo. Pinipilit ng kaaway na huwag tayo mangarap. Now, tingnan niyo po ito mabuti. Nangarap na kayo. The moment na mangarap kayo, pare, Vios na lang atakihin pa yan. 2 bedrooms na lang atakihin pa rin yan. Bakit? Si Satan, meron siyang habit na wasakin ang lahat ng plano ng Diyos sa buhay mo. Ano ginawa ni Satan? Satan begin to planted evil thoughts sa mind ng kanyang mga brothers. Eventually, they come up with an idea that said, we cannot allow him to rule over us. So what happened? Because of that opposition, because of that hatred, because of that opposition against the dreamer, ano resulta? They throw Joseph into that well. He sold them into slavery. Look at that man who dreams. Ano nangyari sa kanya? He will no longer becoming a person who will rule over us. Pinagtawanan siya ng magkakapatid. Tingnan mo siya ngayon. Sino pa luluhod sa kanya para igalang siya? Isa na lang siya ngayong alipin. That's the way how we attack. Ito pong sinasabi nating now, makinig mabuti. Yung mga kapatid niya, pag-aralan mo mabuti, naging itsura nila. Biglang naging kontrabida, biglang inisip na lang, murderous, i-kill, lahat, biro mo, tinap. Hindi ko ma-imagine kapatid mo itatapon mo sa well. No? Na-imagine ko si Joseph, nandun siya sa darkness. No? Depressed, lonely sa loob ng place niya. Because the well symbolized depression. Nandun siya. Tapos nagbagong isip nila, instead mamatay sa well, kinuha, ibinenta, sold to become a slave. Bakit nagkaganon yung isip ng mga kapatid niya? Bakit naging ganon ang isip nila? Now, nakita niyo itsura ng mga magkakapatid, lahat naging masama. Pero ano kaya nangyayari kay Joseph? The dreamer. What is happening to this guy? Mga kapatid, ang purpose po ng attack ng depression, tingnan niyo katabi mo kung depressed. Tingnan mo, sige. Sabi mo sa kanya, depressed ka ba dahil sa dream? Sino rito yung depressed dahil sa dream? Okay, makinig kayo. Yung mga kapatid na yon, ang ginamit ni Satanas yung mag-uutol para magbigay ng depression. Say that word, depression.
ang opposition sa dream mo, isa lang ang goal niyan, i-depress ka. Ang purpose ng adversity is for us to be discouraged so that you would begin to lose hope and begin to bury your dreams. Kaya nga sabi ko, dapat may maintenance ka ng supernatural faith para daily motivated ka, daily highly encouraged ka, because this adversity, the goal is to discourage you. Yan po ang katotohanan. You know, after suffering rejection in the hands of his own brother, taka muna, tanongin niyo muna, Pastor, ano ba ginawa ni Joseph? Nakakatuwa naman yan. Ano gagawin mo? Tingnan niyo ako, tingnan niyo yung picture, ha? Sabi sa iyo ni Lord, ganito mangyayari sa iyo. Aangat ka sa iba. Ikaw ang magiging leader. Ganyan ang mangyayari sa iyo. Sabi ni Joseph, thank you, Lord. Actual na nangyayari kinabukasan. Hulog sa well. Slave. Preso. Sino karanas ng conflict? Yung tinatawag natin dito, conflict situations. Sabi mo, Lord, ganun. Ba't ganun? Sino nakaranas nun? Yung reverse atmospheres. Sabi ko, reverse yun eh. Dapat ganun, pero ganun. Ano gagawin mo? Hindi ba nakaka-depress? Nanliligaw ako kay Ate Jernyo, makatatlo kong binasted. Di ba madidepress ako? Ang hirap po. Sino sa inyo nakaranas ng gano'n, na gusto mong mangyari yung dream mo, pero ang nangyayari, pababa. Now, tinan niyo po itong mabuti. Tinan niyo itong mabuti. Meron akong gusto niyong gawin niyo. Ito yung ginawa ni Joseph tatlo. Take note na kagad, ready sa take note. Ito gagawin ko pag nade-depress ako. Okay? Ito gagawin ko pag may naarap akong opposition. Ito ang gagawin ko kapag yung dream ko under attack. Pag ako ay under attack, nade-depress ako, nadi-discourage ako, ano gagawin ko, Bishop Uriel? May ganda pa naman yung dream ko, kaya lang ba't ganun? Di ba? Makinig kayo mabuti Minsan po, ganito tayo. Pag hindi nagaganap ang dream mo, ito ginagawa mo, nagsasalita ka ng ganito. Siguro, I am not important to God. Sino sa inyo nakapagsalita ng ganyan? Siguro, hindi naman ako mahalaga kay Lord I am not important. I'm not that important. Tingnan mo siya, nakakuha. Nangyari. Siya, meron. Ito, may boyfriend ako. Wala. Siguro hindi nga ako mahalaga kay Lord. Lahat may asawa na ako, byuda. Di ba? O kaya ako pa'y matandang dalaga na. Sino sa inyo, feeling mo, hindi ka na mahalaga? Ito naman, yung pangalawa naman feeling ganito, nakakalimutan na ako ng Diyos. Hindi niya talaga alam ang aking needs. Deception ng demonyo yon. Sino po naniniwala dito, you are always important to God? Tahimik, mukhang siya yon. Sino naniniwala that you are important to God? Sumigaw ng malakas na, Amen. Yung katabi mo, hindi makapaniwalang importante. Kaya tahimik kanina, alam mo kung bakit? Yung iba sa inyo, hindi makapaniwalang importante kaysa Diyos. Sino sa inyo nakikita nyo, mukhang hindi ako, hindi naririnig, hindi alam ni Lord ang needs ko. Alam nyo, pag ganyan, tatahimik ka talaga. No? Naintindihan kita. Yung hindi maka-amen, alam kong hirap na hirap kang paniwalaan. Ulitin ko, ipasok nyo sa puso mo ngayon nito, you are important to God, isn't it? Amen? God knows your situation, isn't it? Okay? Now, huwag yung i-entertain nyo sa isip nyo na hindi ka mahalaga. Hindi alam ni Lord, huwag mong entertain yan. Sabi mo, alam ni Lord ang nangyayari sa buhay ko. Ito gawin mo. 3 step. Number 1. Pag ginawa mo to, sigurado, pag ginawa mo to, ang mangyayari sa'yo, may encourage ka, mamomotivate ka, at gagawin mo yung dreams. Number 1. Okay? Depend completely on God. Yan ang una. Pag ikaw nadi-discourage, nade-demotivate ka, parang nagugulpi ka na, yan ang una mong gawin. Depend completely on God. Number 2, develop intense prayer life. Okay? Lalo mong palakasin yung prayer mo. Yung iba, pag nadi-discourage, hindi na nagpe-pray.
baligtarin mo, lalo ka mag-pray, okay? Sino rito willing baligtarin na kapag ino-oppose, nire-reject, inaaway ng demonyo, lalo ka lang magpe-pray. Sabi mo sa kati mo, huwag ka magbabackslide. Sabi mo, huwag ka magbabackslide. Mag-pray ka lang. Magtiwala ka lang sa Diyos. Amen. Ano yung pangatlo? Siyempre, dumadaan ka na nga sa opposition, sa attack. Allow mo si Lord to form your character. Allow God to form your character. Yan lang ang tatlong susi. Ano yung una? Depend completely on God. Ibig sabihin yan, supernatural faith. You develop your sabi ko nga, maintenance mo palagi. Tingin kayo. Yung faith, dapat lagi mataas. Huwag bababa. Laging high. High. Ba't nakangiti ka? Pare, high na high ako saan? Sa faith. High na high ako sa faith. Bakit? Hindi matatalo dreams ko. Sigurado, makakagraduate ako ng pag-aaral. Sino rito yung nangangarap ng 6 digit ang salary? Depend completely on God. Pinangakuhan ka alam nga naman, pinangakuhan ka pambili ng bahay, pambili ng kotse, tapos wala ka sweldo. Sabi mo ganito, bibigyan ako ni Lord ng bahay, makakabili ako ng kotse, apektado sweldo ko. Lord, hindi pwedeng 20 lang, hindi pwedeng 30 lang, hindi makakabili ng bahayan. So sabihin mo agad sa Panginoon, Lord, salamat sa 6 digit. Yung iba sa inyo, 3 digits lang ang sweldo. 4 digit lang. Yung mga 4 digit, may mga 4 digit pa rin ba dito? Grabe, 9,999, no, ang sweldo niya. Yung iba naman, naka 5 digits. Ano yung 5 digits? Pinakamalaki doon, 99,000, Pero puntahan nyo na yung 6 digit. Sino excited magkaroon ng 6 digit salary? Yeah. Pambili ng dream yun di ba? Kaya lang, kung wala kang supernatural faith that depends on God in the middle of difficulties, hallelujah. Ito yung pangalawa, develop intense prayer life. Ano tawag ko dyan? Supernatural prayer. Hindi mo lang kailangan ng supernatural faith, kailangan mo pa ng supernatural prayer. Amen. Tama po ba? Ano yung pangatlo? Ito na, ang pinakamatindi. Dadaan ka sa opposition, huwag mo isipin na pangbugbog sa'yo, panggera. Huwag mo isipin na pangwasak sa'yo. Isipin mo, pamporm sa'yo. Tama? Tanong ko sa inyo, ito ba yung ginawa ni Joseph? Yan po lahat. Kinuha ko yan kay Joseph, natutunan ko yan sa Joseph the Dreamer. Natutunan ko sa kanya, totoo marami siyang opposition. Now, pakita ko sa inyo kung ano ang kadalasang opposition na ginagamit ni Satan. Ano yung mga obstacle na haharapin ng isang dreamer? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, dreamer ka Sabi mo, humanda ka. Ito yung magko-conquer ng yung dreams. Okay? 4. Sulat niyan. You have to learn to conquer jealousy. Okay? Number 2, you have to conquer rejection. Number 3, you have to conquer changes. And then number 4, you have to conquer temptation. 4 yan. Nako, tingnan nyo lahat. Kaya nyo ba i-conquer yan? Okay. Bigyan ko ng example Alam nyo po ba ang jealousy, basahin nyo sa Proverbs 27, verse 4. Basahin muna natin ito, then ibalik mo yung outline na yan. Ano sabi po dyan? Anger is what? Anger is cruel and fury overwhelming. But who can stand before jealousy? Ano ang number 1 obstacle na hinarap ni Joseph? Inggit. Inggit. Sabi mo inggit. Sa English yan, jealousy. Nagsiselos. Sabi ng Bible, ang jealousy, parang isang giant that would stand against you. Malupit yan. Imagine mo, mismong kapatid mo, ginamit ng jealousy, wawasakin siya. Alam niyo mga kapatid, sa Pilipino, pag sinabi mo sa kapitbahay mo, subukan niyo to pag uwi niyo mamaya, puntahan mo yung mga kapitbahay mo, sabi sa kanya, alam mo pangarap ko? Yung bahay na to, papalitan ko malalaki bahay namin. Tsaka alam mo magkakakotse ko. Ito yung picture, Yan naman, yung ganyan ng kotse ko. Sasabihin siya ng kapit mo, yabang naman ito.
Kasi sa Pilipino, pag nangarap, mayabang. Oh, sa kapatid mo, kwento mo. Mamaya, i-testing mo. Tol, mas maganda bahay ko sa'yo. Magagalit sa'yo. Suddenly, yung jealousy lalabas. Subukan nyo. Ha? Sabi mo sa nanay mo, Nay, alam mo, pagtanda mo, wala kang ibang gagawin kundi humingi sa akin ng pera. Totoo naman, di ba? Totoo, hindi. Totoo yun, hihingi palagi ng pera, pero magagalit sa'yo. Because hindi nila makita na yung dreams mo mangyayari. Kaya magkakaroon ng jealousy. Yung opposition na yan, maraming hindi makakahandle niyan. Ha? Mga kapatid, that's why the brothers plans his destruction and throw him into the well because of jealousy. Pangalawa, rejection. I want to tell you, my brother and sister, that every great dream will meet an opposition. Huh? And the Lord will be using this adversity to bring a great blessing to your life. Makakaranas po kayo ng rejection. Biro mo, sarili mong kapatid, ni-reject ka, ano feeling mo? Sabi ng mga kapatid mo, we would rather see you dead than to see the dream happening in your life. Man, that's a fatal rejection. Huh? Biro mo, the decision is that they would rather see you dead than to fulfill the God-given dreams in your life. And look who's talking, his own brother. Alam niyo ang pinakamahirap na rejection? Yung coming from your loved ones. Ha? It's not easy to handle. Pero hanga po ko kay Mamang Joseph. Because he keep on trusting the Lord. Ha? He keep on praying. Mga kapatid, kitang-kita ko, handa siyang harapin po yan. Ano yung pangatlong nangyari po? Faith to endure changes sa life niya. Alam niyo ba ang buhay nitong si Joseph? Kaya niya kayang i-handle, i-conquer yung changes na magaganap because he is facing opposition to fulfill and accomplish the dream of God. Meron akong anak, si Tracy. Siyempre, 4 years old lang siya. We're not trying to spoil her. Pero pag dumating yan si Tracy, malakas talaga dating noon. Boss yun pagdating sa bahay. Parang boss. Pagdating noon, siyempre bata, Dad, pakitanggal po yung shoes ko. Ako naman tatanggalin yun. Hindi mo ba kaya? Yun, tatanggalin ko yung shoes. Kasi may mga, sabi niya, Dad, yung adjust, pakitanggal. Ako naman, siyempre, tatay ako, bata siya. I love doing it. Tapos uupo po yun, sasabihin nun, Dad, pwede ako manood ng TV? Pakibukas mo nga, Disney Channel. So, bubuksan namin yung Disney Channel. Dad, parang kulay ng ilaw, pakibukas mo nga yung ilaw. Pabubuksan yung ilaw. Kadadating lang namin sa bahay. Namin ang konti, sabi niya, Dad, I think I feel hot. Can you open the air condition? Okay, bubuksan yung air condition. Sabi, Ate Grace, kuha mo naman ako ng juice. This kid is bossing around. Kasi po, favorite siya eh. Mahal na mahal siya. Siya yung darling of the family. Si Joseph, siya yung Tracy. Doon sa mag-uutol, siya yung Tracy. Yung bawat galaw, anak, may pasalubong ka sa'yo. Yung mga utol, ba't siya, binili mo 3 sapatos, ako 1. Minsan pag umuwi po kami, galing ako ng ibang bansa, pag magdadala po ako ng mga gamit, binibiro ako ng mga anak ko, Dad, ba't sa kanya, ang ganda sa amin, ganito. Sabi ko, yung mga anak ko kasing matatanda, galing sa hirap eh. Si Tracy, puro sarap. Joseph is just like that. So ang buhay niya, kuha mo ako, bili mo ako, Ate Grace, punta na ako sa school, pag-drive mo ako. Ganyan ang buhay ni Tracy. Joseph, ganun din. Suddenly, inatak ng demonyo. Alila na. How can you handle the changes in your life? Used to be bossing, now you are what? Slave. Can you handle that? You used to be the favorite son of your father. Now you are in prison. Think about it. Can you handle those changes that is taking place while you are approaching the fulfillment of God-given dream? Yung iba dyan, di tatagal. Ha? Nung bata po kami,
Yung tatay ko may sariling negosyo, maganda buhay namin. Nako, yung tatay ko medyo may kaya. Sa street namin nung araw, kami lang yung may kotse. Walang may kotse, kami lang. Pangalawa, yung bahay namin maganda. Nasunog yung negosyo ng tatay ko. Unti-unti yung naibenta yung kotse, yung bahay. Wala na kaming bahay. Wala na. Kami po nandun na po tulala. Nangungupahan na lang sa apartment. Alam niyo po nangyari sa akin, hindi ko matanggap na mahirap kami. Humingi ako ng pera sa nanay ko, laging walang pera. Tatay ko nag-Saudi na para mapag-aralan kami lahat. So wala na tatay ko, nanay ko na lang. Lagi pang walang pera. Pag dumating ang nanay ko, bayaran, bla bla, babayaran. Wala kaming pera. Alam niyo ginawa ko? Nagbote dyaryo ako. Nagtiyaga ako. Dumaan ako sa changes. Pero alam niyo po, hindi nawawala yung pangarap ko. Sabi ko, one day, magbobote na ako ngayon para sa future. Hindi na ako magbobote. Iko-conquer ko yung kawalan ngayon para one day aasenso ako. Alam niyo po, dumaan ako and I need to conquer changes. Masarap na buhay, hindi na masarap. Minsan ang mga nangangarap ganyan. Amen. Tama? Yung maraming mahirap, wala naman siyang masarap eh. Puro pangit. Kaya ayaw na niya ng mahirap. Wala lang nga kaming pera, pag-aaralin mo pa ako. Ano? Galing na nga kami sa hirap eh. Mahirapan mo pa akong mag-review? Mangongopya na lang ako. Yun ang mga mahirap. They're not willing to change. Are you listening? You have to conquer your dream. You need to know how to conquer changes. Ganun nangyari sa kanya. Hanga ako kay, tinin niyo to, si David, si Joseph. Sarap buhay dito eh. Pero pag dito, magwalis ka na. Yes, sir. Oy, magano ka na? Yes, sir. O, luto na ba? Maluluto na po, sir. Grabe. Dati ako pinagluluto. Ngayon ako nagluluto. Kain na po kayo. Dati ako pinapakain. Ngayon ako nagpapakain. Nagbago lahat eh. Pero alam nyo, paano niya nagawa? Yun ang tanong. Paano mo nagawa yun, Joseph? Eh, simple lang. He continually depend on God. He pray intensified. At higit sa lahat, hinayaan niyang yun para ma-process yung change ng formation ng karakter niya. Doon siya binago. Doon siya natutong manalangin. Ha? Alam niyo, pag nahihirapan kayo, diyan ka matutong mag-pray. Yung iba kasi pag nahihirapan, nagbabackslide. Pag nahihirapan, di na nagsisimba, di na umati ng cell. Mali ka dyan. Dapat pag nahihirapan ka sa buhay mo, hindi nangyayari yung dream mo, lalo kang magtiwala sa Diyos, lalo kang manalangin, lalo kang ayusin ang buhay mo. Dapat ganyan. Joseph produces the result of his dream because he keep on depending on the Lord. He keeps on praying and he allowed the adversity form his character. Hanga ako kay Joseph talaga. Ngayon, na-handle niya yung changes. Na-handle niya ang opposition, na-handle niya ang rejection, na-handle niya ang jealousy. Alam niyo, pinakamalupit na pang-apat, na-confront siya ng temptation, na-handle niya, na-conquer niya ang temptation. Ito, Ecclesiastes 7:26. Tingnan niyo po ito, mga babae. Okay? To all the girls I preached before. Tingnan niyo ito, ha? Ecclesiastes 7:24. Mga babae, dito ba kayo? Basahin natin to. I find more bitter than death. Grabe. Grabe naman ang Bible. May mas papait pa pala sa kamatayan. Ang akala kong kamatayan ang pinakamasama na mangyayari. Meron pang bago. Ha? Sabi ng Bible, I find more bitter than death the woman who is a snare. Parang sinabi, mas mabuti nang mamatay kaysa mapasayo. Mapait yung babaeng nanonokso. Tignan mo si sister. Ewan ko ba, kahit mga Christian, ano? Yung mga Christian na nag-short. Diba? Kung magdamit, lagi nilaladlad yung dibdib. Kaya minsan nag-worship ka. Uy, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Diyos ko po, Lord, ano ba itong nakikita ko? In Jesus' name. Kasi naman yung mga babae, mga kapatid,
Sa dulos, pwede naman po yan. As long ikaw ang pinakapangit sa dulos, pwede mo nang gawin yan, okay? Basta't pangit ka, pero kung maganda ka naman, wag mo nang gawin. Taas yung kamay ng magagandang katabi mo, tumaas ka ng kamay. Lord, may katabi akong maganda. Sumigaw yung may katabing maganda. Kita mo yung katabi mo maganda. Hindi na kinakailangan ipakita. Bakit? Kasi nga nagiging snare lang eh. O, basahin natin ulit ha. I find more bitter than death the woman who is a snare, whose heart is a grabe, and whose hands are chains. The man who pleased God will escape her, but the sinner, she will ensnare. Sa mundo nating moderno, may sasabihin ako sa inyo, humanda kayo. Mga lalaki, mag-ingat kayo. Ha? Super. Ingatan nyo ang kapwa nyo lalaki. Ingat kayo. Alam nyo kung bakit? Pag may lalaking lumalapit sa'yo at ang sabi sa'yo, tara no, tayong sine. Pare, napanood mo na ito, pare? Yung napanood mo na ba? Sama ka, gusto mo? Tunog lalaki, di ba? Sasama ka ngayon, di ba? Makita mo, Diyos ko po, eto na. O kaya, nilapitan ka. Pare, kumain ka na ba? O tara, kain tayo, kain tayo! Di nanood na kayo ng sine, kumain na kayo, sabihin, nako, ginabi na tayo. O sige, ganito lang, tropa-tropa na lang tayo. Sabay tayo matulog. Pag ganyan, nako, ito ata yung sinasabi ni Bishop Uriel. Yan ha. Yan tawag ko, ginagapang ka na. Una, kain, tapos nood sine. Mamayang konti, tulog na. At pag nandun ko na sa kwarto, matutulog na kayo. O hindi, mga lalaki naman tayo, maliit lang tong kwarto, tabi-tabi na lang tayo. Uy, hindi mo alam, ini-ensnare ka na. Ha? Yung heart niya nang i-ensnare. Kasi lalaki yon pero pusong babae. Eto na. Pag natutulog na, yung inaantok na kayo pare-pare, minsan, kung may mga masama pang motibo talaga yan, tol, sese na kayo, masama ang kondisyon ko ngayon. Pwede ko bang atin-atin na lang to? Mag-red wine tayo. Red wine. Baka wala namang masamang espiritu yung red wine na yan eh. Mamaya kanila, red wine, mamayang konti, sa kakainin mo, magiging red horse yun. Nababago, natatransform eh. Eto na. Di nakainom na kayo pare-pareho. Pare, tulog na tayo. Yung tipo niya, tatabihin niya na yun. O, lumayo lang kayo ng konti. Tulog na tayo, patay niyo na ilaw. Dang, tagadang. Lahat kayo inaantok, siya gising. Hala. Eto na ngayon, habang natutulog kayo, may nararamdaman kang, parang may daga. Hindi daga yun. Parang may pusa. Hindi pusa yun. Si brother, hinihipuan ka na. Eto gawin mo. Sapakin mo kagad. Okay? Huwag ka nang magdalawang isip. Sabihin mo sa kanya habang sinasapak mo, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Pag ikaw sinita ng mga tao, ba't mo ginawa yan? Sabi mo, sabi ng pastor ko eh. Mga kapatid na lalaki, I give you the power and authority. Sapakin mo. Sapakin mo. Ha? Sapakin mo. O kaya kumuha ka ng gunting. Sabi mo, gusto mo nitong gunting? May pupuntahan to, sabi mo sa kanya. Alam nyo, sa lalaki ngayon, uso ngayon, mahilig sa lalaki. Kaya hindi lahat ng gwapo. Be careful, please. Be careful. Yung mga nagpapakita pa ng mga abs, nako. Napunta kasi ako sa mga gym eh. Pag ako nagpumunta sa gym at nakikita ako, Diyos ko po, pati ba naman ako pag-interesan nyo pa? Minsan po, nag-sauna kami nila Kuya Julius nyo, doon po sa sauna, doon po kami naliligo po kami doon sa pool na hot. Nako, ang gagwapo nung kasama ko.
Yung mga bading, tuwan-tuwa sa loob. Sabi ko doon sa mga bading, alam mo, andito yung mga bading, ito, kahapon may sinaksak dito eh. Kawawa. Sabi ni Marlon sa akin, bakit sinaksak, pastor? Kasi, akala nila, tinititigan eh. Kawawa, sinaksak. Pumasok ko si Julius, lakas ng balbas, dumating. Pare, yan yun. Yung mga bakla dun sa pool, tumayo lahat, lumabas. Sabi ko, buti nga sa inyo. Masama ang motibo. Mga kapatid, ang point ko, mahal ko yung mga third sex, mahal ko sila. In fact, gusto ko nga silang preach ng gospel. Pero I have to protect our people. Ha? Marami mga naging Christian na. Naging Christian na talaga. Kaya lang, hindi nila ma-overcome tong temptations na to. Ha? Medyo gusto kong elaborate yung sexual immorality. You know what? The spirit of seduction surrounded Joseph's life. Totoo po yun. Because seduction tried to break him, but my Bible is telling me he remained faithful in his faith. Why? Because Joseph, before he entered this kind of temptation, he already made the decision not to fail God by giving into deceptive desires of the flesh. Kahit anong ganda ng asawa ni Potiphar, kahit anong tukso sa kanya, hindi siya. Alam nyo, to the point, naggalit sa kanya yung babae. Alam nyo, hindi lamang po lalaki ang nanggagapang. Tingnan nyo po to. Nung unang panahon pa, ang babae may capability na tuksuhin ang lalaki. According to my Bible, when Joseph was grabbed by this beautiful woman, tempting him to have sex with her, ginawa ni Joseph, tumakbo siya. Ang masaba ng pagtakbo niya, nahablot yung kanyang jacket. Nung nakuha yung jacket, nagsisigaw ng rape. Nako, dumating po yung asawa, sinumbong sa asawa, bakit mo nire-rape ang asawa ko? Alam niyo po, napansin ko kay Joseph, meron siyang isang ginawa na gusto kong gawin niyo lahat. Alam niyo ginawa niya? I would rather be physically imprisoned than to be spiritually imprisoned. Yan po ang dapat maisip natin. Si Joseph, mas ninais niya pang magkaroon ng physical imprisonment because he understand that if he give ways to the flesh of the desires of the flesh, he will be emotionally imprisoned. He will be spiritually imprisoned. Mas matindi po kasi ang spiritual imprisonment, emotional imprisonment, kaysa sa physical imprisonment. Tumakbo siya. Hindi siya natukso. Kaya lang, kulong siya. Pero sabi ni Joseph, mas gustuhin ko ng makulong. Huwag ko lang ma-displease ang aking Panginoon. Ano po sabi ng verse na binasa natin kanina? A sinner will dive into sin. But the person who pleases God, he will escape the snare of the woman. Kaya dalawa lang po yan. Pag talagang, balik mo yung verse, pag sabi po ng Bible, the man who pleases God will escape hell. There will be a day in your life that you will be tempted, but you will say, I want to please God. Yung enough na yung pag sinabi mo, I want to please God, tatakbo ka na because you want to please God. But the truth is this, sinabi rin ng Bible, but the sinner, she will ensnare. Pero pag talagang mahal mo ang kasalanan, susunggabin mo ang babaeng yan. Do you want to please God? You can conquer temptation. Do you want to live a simple life? The woman who will ensnare you is already prepared for you. Kaya marami po tayong mga Christian bumabagsak. Because they live a sinful life, they don't make a decision that I will please God in my life. Joseph make a decision that no matter what will happen, lumalapit-lapit na yung babae, unti-unti eh. Pero si Joseph sabi niya,
I decided to please God. How many among you decided to please God? Come on. Have you decided to please God? Kahit sinong lalaki, kahit sinong babae, ma-overcome yung temptation. Makinig po kayo mabuti. Ito kaya ang dahilan kung bakit napulpil lahat ng dreams ni Joseph. Form yung karakter niya. Mula dun sa mula dun sa slavery, na-imprison siya, na-form, na-overcome niya. Complete dependence, intensified prayer. Kitang-kita ko na-form yung karakter. Nung tiningnan siya ni Pharaoh, sabi niya, meron tong superior spirit. Ibang klase itong lalaking ito. Alam niyo sabi ng Bible? Siya ang pinili na mag-rule ng buong Israel. Yung pala, pababa ng pababa, then he will interpret the dreams of the Pharaoh until one day, the Lord has fulfilled what He promised. The dream, the God-given dream, happen sa kanyang buhay. Mga kapatid, bago ako magtapos, gusto kong sabihin sa inyo, may dream na kayo. Labanan nyo yung oppositions. Sa pamamagitan ng inyong pagtitiwala sa Diyos, sa pamamagitan ng inyong panalangin, at pagbabago ng inyong mga buhay. I-conquer nyo ang jealousy, i-conquer nyo yung rejections, i-conquer nyo yung pagbabago ng buhay para mangyari lang yung dream. At higit sa lahat, i-conquer mo yung temptation. Meron ba dito nag-i-struggle sa temptation sa sex? If I were you, baka yan na maging susi para hindi mo makuha ang dreams. Huwag niyong hayaan ang jealousy, ang rejections, ang challenge to change life, at higit sa lahat temptation, ang maging next hadlang to fulfill your dream. You learn from Joseph. Ginamit niya yung kanyang supernatural faith, supernatural prayer, at supernatural character. Look at him. Napulpil lahat ng kanyang dream. Amen. Sino rito yung willing mapulpil ang kanyang pangarap? Taas yung kamay. Amen. Pwede man tumayo tayo lahat? Tumayo tayo lahat. I want to say that Joseph understood clearly. He opened up his mind clearly. He could easily understand what would happen in the spiritual world kung bibitaw siya. Sabihin mo nga sa katabi mo, yung masaya, huwag kang bibigay. Sabihin mo sa huwag kang bibigay. Sabihin mo, malapit nang mangyari ang dreams mo. Sige na, sabihin mo sa kanya. Hallelujah. Alam niyo po, na-overcome niya ang jealousy, ang rejection, ang changes, at temptation. Alam niyo, nung lagi niyang na-overcome yan, the power of the Holy Spirit is always upon him. Grabe ito si Joseph. And that power strengthened him daily. That what makes him successful to accomplish. Nakita ko lahat ng test na ginawa sa kanya. It produces a strong character on his part. Nagbuo ito ng integrity ng life ni Joseph. Lahat po ng dream ng Pharaoh nag-match sa kanya sinasabi. And he make a decision. Sige, you will be the next ruler. Napulpil yung dream niya. Siguro nagtatanong kayo, Pastor Riel, can we ask question? Yes. What is your dream? Some of you are asking, what is my dream? I will tell you my dream. You know what is my dream? My dream is connected to God, and my dream is connected to this church. The only dream that exists in my heart is that every soul here in the Philippines will be saved. That's my dream. The reason I want every soul to be saved, so that out of these souls that has been saved, will be discipled and become a true disciple of Jesus Christ. I want to fill the whole city of Manila, be filled with true disciples of Jesus Christ. Because if this city will be filled with true disciples, then this nation can be changed. That's my dream. Dulos for Christ embodies the dream. I know it will happen. I receive a lot of opposition because I want nation transformation. But I know it will happen. I receive rejection. I receive oppositions, temptation. Everything that Joseph has gone through, I'm going through also. But like Joseph, I decided to trust God. I decided to pray. And I decided that I would be willing to be changed.
this dream of nation transformation will happen one day. Because mga kapatid, sino sa inyo willing sumama sa dream para sa ating nations? Hallelujah. Nadi-dream nyo ba? Pwede ba nating makonquer yung dream na ito? Ha? Before I pray for you, prayer ko, mag-dream kayo sa family nyo. Pag sinabi ko mag-dream kayo sa family nyo, include yung dream nyo sa trabaho, dream ninyo sa inyong business. Mag-dream kayo. Para sa pamilya mo yan eh. Pero huwag mong kalimutan, mangarap ka din para sa simbahan mo. May dream ang Doulos for Christ. At ang dream natin sa bayan natin is nation transformation. This is the reason why we come together in this place. We want our city, our nation to be changed and transformed. That's the overwhelming dream. Ang ganda, no? May dream ka sa pamilya mo, may dream ka sa simbahan mo, at may dream ka para sa bayan mo. Para sa akin, yan ang uri ng isang mabuting mamamayang Pilipino. Mahal mo ang pamilya mo, ang simbahan mo, at mahal mo ang bayan mo. Isang makabuluhang pangarap. Hindi lang tayo nangangarap para sa sarili natin, but we are looking forward to dream for others. We want every Filipino people overcome the spirit of poverty in our land. And if it takes nation transformation, so be it. And I want to become part of it. Amen. Mga kapatid, huwag niyong bibitawan ang pangarap natin. Amen. Wag. May magandang mangyayari sa bayan natin. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, huwag nating bibitawan ang pangarap sa ating bayan. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, huwag niyong bibitawan. Wag. Sino sa hapong ito gusto mong i-recover ang pangarap mo sa pamilya mo? Makakaahon, makakabangon, gagaan ang pamumuhay ng pamilya natin. Nangangarap tayo. Binibigay ng Diyos ang pangarap na yan. Amen? Lahat kayo dito magkakabahay. Ha? Ito gawin nyo. Huwag kang mangarap ng kotse. Pag nag-pray ka kay Lord, huwag kang hingi ng kotse. Sabi mo kay Lord, ganito, Lord, bigyan mo ako ng panghakot ng kaluluwa. Ano yung panghakot mo, anak? Kotse. Because ang kotse natin, gagamitin natin panghakot ng kaluluwa. Amen? Kaya, hindi kotse tawag doon. Ano tawag doon? Panghakot ng kaluluwa. Marami hindi magkakakotse kasi sabi ni Ibang Lord, gusto magkakotse. Anak, gusto mo lang pumorma, wag mo nang gawin yan. Magkakasala ka lang eh. Sabihin mo kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng panghakot. Pag binigyan mo ako, Lord, hakutin ko lahat ng mga kaibigan ko para magsimba. Tignan mo, bibigay siya ng Panginoon yung kotse na yan. Amen. Wag na wag kang hihingi ng bahay. Hindi ka bibigyan ng bahay ni Lord. Sabi mo kay Lord, Lord, kailangan ko ng ministry center. Ano yun, anak? Yung may 3 bedrooms na matutulog ang mga anak ko. Bakit ministry center? Lord, sa bahay na yon, doon ko gagawin ng cell group, maraming masisave. Kaya nga ministry center yun, Lord eh. Abay, pagkaganyan ng dream mo, mabilis ibibigay siya ng Panginoon kasi tama motibo mo. Hindi tayo humingi ng bahay para yumabang. Pagkaroon ng, no. Sasabihin mo sa nanay mo, Nay, manda ka na. Bibigyan na tayo ng ministry center ni Lord. Anak, ano yung ministry center? Bahay yun, Nay. Kaya lang, pinapagamit natin sa Panginoon. Diyan gaganapin ang mga cell group. Huwag kang mag-alala. Pati ikaw, nanay, tatay, sasama kayo sa cells. Buong pamilya natin magsisell sa bahay natin. Bakit? Masisave tayo lahat. Amen. Huwag kayong hihingi ng malaking sweldo. Sabihin nyo, Lord, bigyan mo ako ng pambili ng building ng church namin. Lalaki sweldo mo. Okay. Ito, bibigyan ko yung ng verse. Ibaon nyo to, ha? Okay? Deuteronomy 8:18. Tingnan nyo, ha? Okay. Sino rito yung gustong sumama sa first 1,000 multi-millionaire ng Doulos for Christ? Ito. Simula sa araw na to, hindi na imposible. Basahin lang natin ito. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go! But remember the Lord your God, for it is He
who gives you the ability to produce wealth. Hallelujah! Nabasa niyo yan? Yan yung sagot na para sa mga future negosyante. Yan ang sagot sa mga future na magiging 6-7 digit ang salary. Bakit? Sabi po ng Bible, it is He who gives you the ability. Come on, say it. Ability. Ability. Ba't siya naging milyonaryo? May ability. Bakit siya pulube? Walang ability. Walang maghihirap kung may ability. Walang magiging ordinaryo kung may ability. Dahil sa abilidad na galing sa Kanya, posible nang pumasok yung wealth na sinasabi ng Bible. Hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, grabe, makakapag-produce ka ng wealth. O tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, magpuproduce ka ng wealth. Bakit? Ano sabi ng Bible? Because ang Diyos, bibigyan ka ng ability, 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 until you produce wealth. Tingnan niyo yung kasunod na word. So, confirm His covenant. Bibigyan ka niya ng abilidad para patunayan sa iyo na siya'y nangako sa covenant. Ibig mo sabihin yan, nangako siya na magpuproduce tayo ng wealth sapagkat bibigyan tayo ng ability. Ipinangako daw ito sa ating mga ancestors as it is. Kailan? Today, I want you to receive that God, nako, itaas yung kamay. Itaas yung kamay, gumanong kasi mo, Lord, bigyan mo ko ng ability, bigyan mo. Today, I want you to receive the ability. Come on, receive the ability of God. Ability to produce wealth. Alam nyo, tahimik kayo. Parang walang binigay. Okay? Okay, Lord, ganito nilang gagawin ko. Lord, yung maingay, yun ang ibigay mong blessing. Yung maingay, Lord. Hallelujah. Oh, Lord. Lord, yung iilan tumatalon, Lord, yun ang bigyan mo ng ability. Hallelujah. Lord, yung tumatalo na maingay, panalo, yun ang bigyan mo. In Jesus' name. Alam nyo, sa totoo lang, hallelujah, yung binibigay ko sa inyong verse, hindi naman ang bobola ang Diyos eh. Malinaw, sinabi ng Biblia, hindi yan sinabi sa isang tao, dalawang tao. As it is today, sinabi nga eh, para po sa atin yan. Alam nyo, sino sa inyo excited? Sabi mo, magninegosyo ako. Ano ba, alam kong negosyo? Wala naman akong alam. Wala din akong pera. Pero sabi mo, alam mo, nakaka-encourage, bibigyan niya daw ako ng ability. Lord, I grab it in Jesus' name. Hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, wag ka na malungkot. May paparating na wealth sa'yo. Sabi mo, bibigyan ka ni Lord ng ability. Nako, ito yung pinakamagandang verse para sa akin sa araw na ito. Alam mo, Isaiah 55 verse 11, basahin po natin muli. No? Isaiah 55 verse 11, sabi po dito, so is my word. Sinabi na ni Lord, bibigyan kita ng ability. Sinabi ba ni Lord? So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but it will accomplish what I desire. Sinabi ni Lord na bibigyan tayo ng ability to produce wealth. Sinabi niya, hindi yan babalik ng walang nangyayari. Sabi mo sa katabi mo, mangyayari. 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 Sino rito naniniwala? Makikita mo yung ability na yon. Bubuhos sa'yo. Come on, bubuhos sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, akin yan.
Hallelujah. Last verse. Last verse. Last verse. Malakay 3:18. Tago niyo yung mga bersikulo na yan, ha? Sabi ng Bible, and you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Makikita mo, kapatid, ang distinction mo sa ibang hindi naglilingkod at nagmamahal sa Diyos. Taas yung kamay na alam mo may distinction ka because ikaw ay righteous at ikaw ay nagse-serve. Sumigaw yung nagse-serve kay Lord ng malakas. Sumigaw yung ginawang righteous ng banal na dugo na Jesus. Ibig sabihin yan, lalabas yung pinagkaiba mo. Ha? Pag kayo naglalakad, sa ngayon, wala ka pa. Pero sabihin mo sarili mo, iba ako sa inyo. Yung mga opisina mo, nagkakakayod yun. Pinagpapawisan lahat ng kaopisina mo. Pero sabihin mo, sorry, hindi ako katulad nyo. May distinctions ako. Amen? Galingan nyo ng todo, galingan nyo ng todo. Hallelujah. Pag sinabihan ka ng boss mo, tatanggalin kita sa trabaho, huwag kang malulungkot. Sabihin mo sa kanya, sir, malaki mawawala sa'yo pag tinanggal mo ko. Bakit? Ako lang naman ang may distinction dito eh. Bakit? Iba ho yung distinction ko. May pangako sa akin ng Panginoon. Alam nyo ba, sir, na meron akong ability to produce wealth? Pag ako nawala sa opisina na to, wala na yung ability to produce. Sa hapong ito, pinopronounce ko, dinideclare ko, madidiscover one day ng mga taong mayayaman na kukunin ka because merong kang ability. Merong kang ability. Merong kang special ability. Hallelujah. Taas niyo ang inyong mga kamay. Lord, sa hapong ito, ibuhos mo ang blessing, yung ability na yon, Panginoon, to produce wealth. Lord, itatak mo sa puso ng mga taong narito ngayon yung distinction na sinasabi ng Bible. Lord, buuin mo yung pananampalataya namin na anuman lumabas sa labi mo ay accomplish dito ang nais mo. Sa gabing ito, Ama, naniniwala kami na ang bawat pangarap na itinanim mo sa mga damdamin at puso namin, ito'y magaganap sapagkat totoo lahat ang sinasabi mo sa amin. Sa gabing ito, Ama, kami nagpupuri, kami nagpapasalamat sa panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Hallelujah. Sumigaw ang malakas ng naniniwala na mangyayari. Yung mga tahimik, talunan. Yung maiingay, yung mga loud, sila yung mga nananalo. Eto, gawin natin to, ha? Tuwing linggo, palalayasin natin yung Mark chapter 4, 5, 6. Chapter 6, 4, 5, 6. Palalayasin natin to. Dito ako magwawakas din, uuwi na tayo. Kapatid, lagay mo yung book of Mark. Napansin nyo, puro Bible binibigay ko sa inyo? Kasi totoo lahat yung nasa Bible eh. Tingnan nyo po, Mark 6. Okay? Ano po sabi dyan? Book of Mark chapter 6, starting from verse 4, 5, and 6. And Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his town, among his relatives, and in his own home. He could not do any miracles there except lay his hands on few sick people and heal them. Hindi siya makapagawa ng miracles. He was amazed at their what? Lack of faith. Sabi ni Lord, pwede naman akong gumawa eh. Kaya lang, bakit? Sabi ng Bible, he was amazed. Alam niyo ibig sabihin ng amazed? He was surprised. In fact, sa severe ng word, he was shocked. Sabi niya, di ka naniniwala. Alam mo, ang Diyos sa atin, nasashock sa dalawang bagay eh.
Nasasyak siya una sa iyong pananampalataya. Grabe manampalataya. Nasasyak siya. Parang yung yung captain, no? Sabi nung captain, Lord, huwag ka na pumunta doon, may sakit yung anak ko, pero huwag ka na pumunta. Sabihin mo na lang gagaling na yun. Ano ba sabi ni Lord? Ano? Lord, huwag ka nang pumunta. Sabihin mo lang gagaling na yun. Tinawag ito. Natinig yung sinabi niya. Huwag na daw ako pumunta. Gagaling siya. Ngayon lang ako nakadinig ng kanyang pananampalataya. Huwag na daw ako pumunta. Ibig sabihin nun, nasyak siya sa pananampalataya nung sinturyo na yon. Pero dito sa lungat, saan siya nasyak? Nasyak sa lack of faith. Ang prayer ko dito sa Dulos tuwing Sunday, palalayasin natin yung espiritu ng lack of faith. Ha? Tuwing linggo, pag pupunta kayo dito, kayo ang pinaka-loudest person as if something happens already. Ha? Yung mga talo, tahimik yan. Sino dito dapat paalisin sa ating kalagitnaan? Hindi yung tao, pero yung espiritu ng lack of faith. Every Sunday, mag-expect kayo na magkakaroon ng miracle sa ating kalagitnaan. Every Sunday when we meet here, the Lord will give us the word that would change our life. Amen? At pag tayo nagpupuri sa Diyos, walang sign ng lack of faith, walang malungkot, ay hindi ho tayo punerarya. Wala hong inilamlamay ngayon. Tayo po ay nasa kalagitnaan ng tagumpay ng Diyos na binibigay sa atin. Kaya we have all the reason to be loud, to be shouting the demonstration of our faith. Amen? So, uuwi tayo ngayon. Bago tayo umuwi, alam nyo, may mga first-timer tayo dito eh. Bago umuwi po yung mga first-timer, yung lahat po ng first-timer, mahal po namin kayo. No? Sana, manampalataya din kayo. Sana ma-overcome nyo din. Alam nyo, ito yung malungkot. Pag hindi ka Christian, hindi na born again yung spirit mo, hindi mo madinig yung dream ni Lord. Kasi nga, wala ka pang relasyon. Alam nyo saan nagsisimula yan? Huwag mong isipin na ang kasalanan ay kakampi, kaaway. Bago kayo umuwi, yung mga friends na nag-invite sa inyo, sabihin mo sa kanya, gusto ko magkaroon ng relasyon sa Diyos. Ayoko nang ituring ang kasalanan na kaibigan. Yan ang una mong gawin. Pag naituring mo ng kasalanan, nakaaway, may pag-asa ka na. But as long as nang tingin mo sa kasalanan ay kaibigan, enjoyment, kasama palagi, sorry, you will never live on this na pinag-uusapan natin dito. That's why if I were you, I will treat sin as my enemy. Because the moment you treat sin as enemy, hihingi mo ng tawad yan, isusuko mo sa Diyos. At alam nyo, kapalit niyan, relasyon sa Diyos. Tandaan nyo yan. Relasyon sa Diyos. Ang kasalanan ay hindi kaaway. Ang Diyos ang pag-asa natin. Kaya kung kayo po first timer dito, no, huwag niyong i-keep yung sin sa inyong heart. Surrender nyo sa Lord. Bago kayo umuwi, surebulin mo, sure na sure ka, meron ka ng isang bagong relasyon sa Diyos. Maniwala ka. Pag nakuha mo yung relasyon sa Diyos na bago, baka magtaka kayo, mamaya pa lang, madidinig mo na yung mga dreams na ibibigay sa'yo ng Panginoon. Ma-apply mo lahat ang tinuro dito ngayon, ma-apply mo na. Pero nagsisimula ho yan sa mga taong may relasyon sa Diyos. Kaya mamimili ka, kasalanan o relasyon sa Diyos. Pwede bang isama natin sa prayer yung ating mga first-timer dito? Kung may katabi kayong first-timer na nakalagay VIP, pakiakbayan nyo sila. Pwede bang ipanalangin nyo sila? Lord, salamat sa lahat ng aming mga guest, first-timer. I-bless mo sila, Panginoon. Sama-sama naming sinusuko ang kasalanan na akala namin ay kaibigan. Sa hapong ito, na-discover namin, Lord, na ang kasalanan ay kaaway, kalaban ng aming kaluluwa. Lord, we repent, we surrender all our sins. Redeem us by the blood of Jesus. Lord, we want to change, Lord. We want to be restored, Lord. Sa hapong ito, nilalapit namin ang aming buhay sa iyo, Jesus.
Nais namin magkaroon ng personal na relasyon sa iyo. We open our heart and we receive Jesus as our Lord and Savior. Today, thank you for the forgiveness. Thank you for the new life, Lord. Sa hapong ito, we give you praise, we give you glory, and we ask this in Jesus' name. Amen.